So ay mga kamaster, may isang mapagpalang umaga sa atin dyan, lalong-lalo sa Saudi Arabia, sa Middle East at Audila, minay-shaitan ni Rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sa araw nito, nandito po tayo ngayon sa San Juan, Manila, mga kamaster. So malapit lang tayo sa F Blooming Trip. Okay, so meron tayo ditong refrigerator ng tatak ay Panasonic na inverter. Okay, so ang problema ho nito ay talaga nga naman na kumakapal ang yelo at nawawala ho yung lamig. So pinagawa na ho ng ating minamahal na customer ito sa service center yun siya, di ba? Ng Panasonic. So pangalawang beses na binalikan ng service center to, ngunit ganun pa rin ang nangyayari. Okay, so ipapakita ko lang ho sa inyo yung actually na-evaluate natin yung compressor at saka yung board. So ipapakita ko na rin sa imamaya yung actual na ginagawa natin, okay? So ang compressor ng ating minamahal na customer ay 240 volts DC, then nagdadrive siya ng 60 up to 200 Hz, okay, yung ating compressor. Okay, so ngayon, na-evaluate na natin to. Ipapakita ko na lang sa inyo yung ating nakuhang data, no? Sa U, meron tayong nakuhang 9.4 ohms, V 9.5 ohms, then sa W ay 9.8 ohms. So sad to say, itong compressor na to ay hindi na humaganda yung kanyang lagay, mga kamaster, in terms of windings. Okay, so ang good na resistance, uulitin ko, ay hanggat maaari ay equal, mga kamaster, dahil nga ito ay DC windings. Tapos kung halimbawa man magkakaroon man ng difference, at least isang ohms lamang, halimbawa 9.4, 9.5, so pasok ho yun. Okay, so sa ating nakukuha ngayon 9.4, 9.5, 9.8, so hindi na ho equal yung nakukuha nating data parameter. So nandito ho tayo upang tulungan ho ang ating minamahal na customer upang matuldo ka na at mabigyan talaga ng kasagutan kung ano talaga ang totoong kondisyon ng kanyang refrigerator. Kasi pabalik-balik na lang yung service center, siyempre gumagastos ang ating minamahal na customer. Okay, so ito nangyari daw ho ito, no? Ang lahat ng nangyari dito ay na-stuck ito ng ilang taon, sir? 1 year, sir. 1 year, na-stuck to ng 1 year dahil umuwi sila ng Romblon, no? Nung pagbalik nila, ayun na. Ibig sabihin, nung na-stuck yung refrigerator na to, dun talaga nagkakaroon ng problema. Kagaya din ng tumawag sa ating kagabi, nagaling din ho siyang Romblon, no? Ang refrigerator niya ay Fujidenso, nagaling Romblon. Okay, nung namatay yung kanyang tatay sa Romblon, ay tinransport yung Fujidenso na side by side sa Batangas City. Ngayon, nung sinaksak na nila, ayun, hindi na gumagana yung kanilang refrigerator na Fujidenso. Yun naman ay na-stuck ng 2 taon. Okay, so mahigpit nating ipinapaalala sa ating mga minamahal na customer na kung kayo ay may refrigerator at i-stock nyo rin lang naman dahil nga sa mga kadahilanan, mas magandang gamitin nyo na lang, tapos adjust nyo lang ho sa thermostat. Okay, so kung halimbawa naman iiwanan nyo yung bahay na walang tao sa bahay, pwede nyo naman ho yan i-plug. Kasi nga ho, sabi ko nga sa inyo mga kamaster, the more na na-stock ho yung ating mga unit na refrigerator, mas prone ho yan sa pagkasira, kagaya na nangyari dito. Na-stock ng 1 taon, nung ginamit na nila, ayun na, unti-unti nang nagkakaroon ng problema. Nung hindi pa naman nila ini-stock to, napakaganda ng performance. Okay? So, ang isusunod ho natin, since nakuha na natin ng parameters yung compressor, ang isusunod natin ho yung board na to. Alin doon? Yung filter capacitor muna tayo, mga kamaster. Kasi since na may tama na rin yung windings ng compressor, kukuhanan din natin ng data itong motherboard, yung filter capacitor ng compressor, kung pasok pa nga ba, mga kamaster. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, mga kamaster, pinaload na natin yung motherboard na to. Okay? So, itong filter capacitor, ang unang-una nating i-check. Okay? So, mayroon ho itong value na hanapin natin. Yan o. 220 microfarad, then 450 volts. Okay? So, kukuha na natin to ng value kung pasok pa nga ba yung filter capacitor na to para ma-drive niya ng maayos yung ating compressor. Ito po ay walang tolerance. Okay? Paalala. So, hahanapin natin yung negative side ng capacitor. So, ito ho yun. Okay? Discharge muna ho natin para safe ho tayo. Yun. So, ito yung negative, ito yung positive. So, may sign naman siya, mga kamaster. Okay? Yan. Okay? Open na natin to. Set natin sa microfarad capacitance. Yun. Check na natin. Itong nasa taas, negative. Ito, positive. Okay? Open na natin. Meron tayong nakukuhang 206.3 microfarad out of 220 microfarad. So, bagsak na po ang ating filter capacitor, mga kamaster. Okay? Maliwanag, klaro. Ito yung sinasabi ko na wala hong tolerance ang ating mga filter capacitor kapag ito ay bumagsak
at nag-change value, aandar naman yung compressor nyo, hindi ko naman sinabing sira. Aandar at aandar ho yan, makakapagpalamig pa ho yan, pero hindi po yan tatakbo ng up to 216 Hz kasi ang ating compressor ay from, nagdadrive ho yan ng 60 Hz up to 216 Hz. So sa ganitong uri ng ating nakukuhang parameters ay hindi ho ito tatakbo ng bonggang-bongga mga kamaster. Okay? Paalala, 206.2 microfarad ang ating nakukuha actual out of 220 microfarad. So ang laki ng ibinagsak mga kamaster. Okay? So malinaw na sa atin na sa ating mga kababayan, no, sana nakatulong itong munting video na naman ibinahagi natin sa mga oras na ito sa ating mga kababayan na bakit hindi tumutuloy-tuloy yung lamig ng ating refrigerator. Kasi nga ho, yung compressor natin, hindi na ho maganda yung lagay ng windings pang plus, ito pa yung filter capacitor niya ay bagsak na ho yung capacitance. So ano pa hong aasahan natin? Pero ang sabi ko nga, hindi ho ito sira. Okay? Aandar pa ho ang compressor na yan, makakapagpalamig pa ho yan, makakapag-produce pa ng yelo yan, pero ang internal function ng ating compressor ay hindi na ho yan tumatakbo ng up to 216 Hz. Mula 60 Hz up to 216 Hz, since nabagsak na yung ating capacitance, hindi na ho yan aabot ng 216 Hz. Klaro? Okay? Paalala, hindi sira ang compressor. Paalala ha, baka mapamalian nyo, hindi sira ang compressor, hindi sira ang filter capacitor, pero nakikita natin na nag-change value. Okay? Yan po kasi ang working principle ng mga inverter natin. Hindi ho yan basta-basta nasisira na lang. Nagsisimula muna yan sa change value up to talagang pabulusok na ika nga. Okay? Nag-change value hanggang sa papunta na sa pagkasira. Okay? Kasi wala hong inverter na bibihira ho kayo makakakita ng inverter na refrigerator na yung compressor ay agad nasira. Okay? Kung hindi talaga worse yung kondisyon. So ang inverter po, unti-unti po yan nasisira. Okay? Hindi ho kayo makakakita ng isang bagsakan na lang na nasira agad yung compressor. Kumbaga, case-to-case scenario na lang siguro mga kamaster. Okay? So, since na naipaliwanag ko na sa inyo na yung ating mga refrigerator, kapag ka nai-stock ho yan, minsan nga isang buwan nga lang may stock at pinagana nyo, nagkakaroon na ng problema, unti-unting nawawala ang lamig. So yan talaga ang kadalasan nangyayari. Kapag in-stock mo yung inyong refrigerator at sinaksak mo na ulit, so nararamdaman nila na unti-unting nawawala ang lamig sa baba. Nagsisimula muna yan sa baba mga kamaster. Pero yung freezer, malamig, kagaya ng ating nararanasan ng ating minamahal na customer. Pero nawawala ho yung lamig sa bandang, kasi ang freezer nito nasa baba, yung fridge nasa taas. So nawawala yung lamig sa bandang itaas. Kaya ang ginagawa ng ating minamahal na si sir ay binubuksan yung freezer, binubuhusan niya na lang ng mainit na tubig kasi posibleng hindi ho nagdi-defrost ang ating system. Okay? So kapag hindi ho nagdi-defrost ang ating system, tatlong bagay lang yan. Defrost sensor, defrost heater o itong relay ng heater mga kamaster. Asan yung relay? Ito yung relay ng ating heater mga kamaster. Okay? Kapag hindi ho nagdi-defrost, ulitin ko, tatlong bagay lang. Defrost sensor, defrost heater o yung relay ng ating heater. Okay, klaro. So ang isusunod natin i-check yung sensor dun sa loob. Pero sad to say, ang kondisyon ng refrigerator ng ating minamahal na customer ay kung bibigyan natin to ng rate, okay? From 1 to 10, nasa 6 na po ito. Nasa level 6 na po ito. So meron na lang level 4 upang mapakinabangan niya yung kanyang refrigerator, mga kamaster. Kasi bakit? Kasi nga ho, yung ating windings ay may tama na. Hindi ko sinabing sira, okay? May tama na. Bakit? Dahil nga ho dun sa nakukuha nating hindi equalization na parameters ng UVW. Pangalawa, ito pa, yung kanyang filter capacitor, may tama na rin ho. Okay? Ang tanong, sira ba? Hindi ho sira. Iba kasi yung terms na sira. Kasi pag sira, hindi mo na nagagamit. Dead set. Hindi na lumalamig. As in, wala. Sira nga eh. Okay? Ang refrigerator ng ating minamahal na customer ay nagagamit niya pa naman. Okay? Yung nga talaga, nawawala ang lamig doon sa bandang itaas. Okay? Bakit? Sobrang kapal ng yelo. Okay, mga kamaster? So, itong uri ng data ay papunta na ho doon sa pagkasira. Okay, mga kamaster? So, ang isusunod nating i-check ay yung mga defrost sensor at yung heater. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Ayun mga kamaster, no? Ito yung freezer natin nasa baba. Okay? Then yung fridge ay nasa taas. Ito po ay Econavi. Panasonic na Econavi. Okay? So, ito yung laman niya. Okay? Pinapakita ko lang sa inyo. Yan. Tatanggalin ho muna natin yung takip doon sa ilalim. Para makita natin, ma-check natin yung sensor at yung defrost heater. Yun na lang ating gagawin ngayon, okay? So, ayun mga kamaster, no? Natanggalan natin yung pinaka-panel, okay? Then, ang gagawin natin dito, ang pagtatanggal pala nito, yung mga wire nito ay nasa kaliwat kanan. Meron lang siyang pinaka-takip dito. Hinuhugot lang ho yan, no? Ayan. So, pagka hinugot nyo na yan, matatanggal nyo na yung mga wire, gaya na ito. Ayan. Okay? So, i-check muna natin mga kamaster yung heater at saka yung defrost sensor. Okay?
So ayun mga kamaster, no, ito na yung defrost sensor. Okay, tatanggalin lang ho natin dito sa kanyang connector. Okay, yung heater naman ay kulay dilaw. Paalala ha sa mga Panasonic, okay, ang heater natin ay kulay dilaw. Okay, yung kaliwa kulay dilaw, then yung kanan naman ay kulay pula mga kamaster. Okay, so i-check mo muna natin to kung ano yung kung anong kalalabasan ng ating diagnosis dito sa dalawang component na to. Ito na lang ang natitira mga kamaster. Okay, so ay mga kamaster, no, kung yung mapapansin, nilagay ho muna natin to dito sa ilaw yung defrost sensor. Bakit? Kasi sa pag-check ng mga defrost sensor, kailangan ho natin ng dry mode na tinatawag. Okay, so naipaliwanag ko na ito doon sa aking group, no, yung mga kababayan nating technician doon. So alam na nila kung ano yung definition ng dry mode sa pag-check ng sensor. Ang dry mode, okay, ito yung klase ng pag-check, okay, na hindi kailangan ilubog sa malamig na tubig. Okay, so kapag tayo nag-check ng mga sensor sa mga refrigerator, kailangan dry mode. Mas accurate po kasi kapag dry mode yung ating sinasagawang pag-check sa mga sensor. Okay, so since na nailagay na ho natin to dun sa naitapat na natin sa may ilaw, so ang sistema ho ng dry mode ganito. Okay, ang pag-check, lagay ho muna natin dito, yan. So kailangan mayroon ho kayong thermometer. Okay, ganito. So kukuha na ho natin ng room temperature, yan, 30 degrees Celsius. So nung nakaraan, may nag-comment sa atin doon na regarding dun sa 30 degrees Fahrenheit, 34 degrees Fahrenheit sa may Taytay Rizal. Nagkamali lang ho ako ng terms. Instead na degrees Celsius, ang nasabi ko ay degrees Fahrenheit. Okay, pagpasensya nyo na ho kasi siyempre minsan talagang pagod na rin tayo. Pero pinakita ko naman sa inyo dun sa ano natin na degrees Celsius sa degrees Celsius tayo nakaset. Okay, so kukuha na lang ho na natin ng room temperature. Meron ho tayo nakukuha 31.4 degrees Celsius na room temperature. Then yung room temperature na yun, kailangan lalapit ho yan dito sa sensor ng ating defrost sensor. Kuha na natin. So meron tayo nakukuha 30 degrees. Yan, naglalaro ho siya sa 30 degrees. Then 29 to 30 degrees. So pasok na ho yan, yung ating 30 degrees Celsius. Okay, ibig sabihin lumalapit na ho yung ating temperature ng defrost sensor, ng pinaka-sensor. Okay, kasi mahirap ho kuha ng temperature ng data, ng value ng temperature ng defrost sensor nito kapag malamig. So kailangan naka-dry mode ho tayo. Napakagandang uri ng pagkukuha ho ng value ng defrost sensor. Kailangan naka-dry mode ho tayo. Okay, so ang ating room temperature ay 30 degrees Celsius. So medyo tama lang yung temperature dito. Okay, then ang ating naman sensor ay kailangan, ayaw mong tumayo, ayaw mong humarap, nahihiya ka yata eh. Yan, yung sensor natin ay 30 degrees Celsius. Yan yung dry mode na tinatawag. Kung ano ang room temperature na nakukuha natin, dapat yun din na nakukuha natin temperature sa sensor. So ito yung pagkakataon na kukuha na natin ang actual na parameters itong sensor kung pasok pa nga ba mga kamaster. Okay, so kuha na ho natin. So ay mga kamaster, no? So kuha na ho natin ng actual na parameters itong defrost sensor. Okay, set ho natin siya sa ohms, yung resistance. So check na natin. So meron tayong nakukuhang 2.8 kilo ohms mga kamaster. So napakababa na to ng ating nag-change value na yung ating defrost sensor mga kamaster. Okay, litin natin. Ayan, 2.8 kilo ohms mga kamaster. Okay, sira na yung ating defrost sensor. Then yung heater naman, so meron tayong nakukuha 325 ohms. So pasok na pasok yan mga kamaster yung ating defrost heater. So sira na yung ating defrost sensor mga kamaster. Okay, then isunod natin yung fuse. Set natin to sa continuity. So tumutunog. So buo pa ho itong ating fuse mga kamaster. Yun ho yung fuse nya. Okay, nakadikit. So buo yung fuse, buo yung heater, sira ho yung defrost sensor mga kamaster. Okay, Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. so ayun mga kamaster, no, pinalitan na natin siya ng 4 kilo ohms na defrost sensor. Okay, so paalala yung ating defrost sensor ay 2.3 yata kilo ohms na lang. Okay, so ito ipapalitan natin. Ang kinuha lang natin yung sensor, pero yung kanyang socket ay yung pa rin ang ating gagamitin. Okay, so then maya maya lang kakabit na natin yan, papaandar na natin. So ayun mga kamaster, no, naibalik na natin lahat ng connection, yung board naibalik na natin. So ito na yung pagkakataon na papaandar na natin yung unit mga kamaster. Okay, naibalik na natin yung connection doon sa compressor. Okay, so ito sinasabi ko ha, lagi inuulit na yung ating mga saksakan ng refrigerator ay dapat hindi ho tayo naka-extension mga kamaster. Okay, so dito kasi nagmumula lahat ng problema kagaya nun. So yung extension na yun, doon naka-plug sa outlet, then nag-extension, then ito namang extension, nag-plug din dun sa isang outlet.
Okay? Tapos madaling sabi, malakas ang possibility na nagkakaroon tayo ng power surge. Okay? Kaya naapektuhan ang ating inverter na refrigerator. Okay? Pero ganun pa man, isasaksapan natin dito dahil nga wala naman choice. Okay? Pero syempre, pinapaalala natin sa mga kababayan natin na tikniin, mga customer, na hindi dapat ganito. Okay? Yun. Naka-plug na siya. So, antayin natin na umandar yung ating compressor, mga kamaster. Okay? So, yan na. Gumagana na siya after ng 10 seconds. Yun. So, meron tayo nakukuhang 0.68 amperes, mga kamaster. So, magantay lang lamang ho tayo ng mga 10 to 15 minutes para makuha na natin siya ng final parameters. Okay? Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga kamaster, no, after ng 30 minutes, so, kukuha na natin siya ng final parameters. Yung ating high head temperature ay 144 degrees Fahrenheit lamang. Okay? So, dapat mag-range tayo ng, sa ganitong oras, dapat makakukuha na tayo ng 160 to 170 degrees Fahrenheit. No? Then, yung kanyang discharge, eto, tingnan natin. Discharge, 104 degrees Fahrenheit lamang, mga kamaster, yung kanyang discharge temperature. Napakababa ho nun, mga kamaster, kasi discharge temperature na ho yan, dapat mataas ho yan. Okay? Kasi yan yung hot gas, no, na lumalabas papunta dun sa condenser para may discharge yung init. 104 lamang paano pa i-discharge yung 104? Ang lalabas niya, ilan na lang yung pupunta sa evaporator mo, sa filter dryer mo. Then ito, kuha na natin ng parameters yung filter dryer. So ito yung discharge niya, meron tayong kuhang, ayan, 103 Fahrenheit. Then pag lumabas diyan sa sa compressor, then iikot doon sa condenser dito sa gilid, then lalabas niyan dito. Okay? Yung 103 mo, tingnan natin dito kung ilan na lang. Yung in temperature 95 degrees Fahrenheit lang o 94. Yung out niya ay 100 degrees Fahrenheit. Kita ba? Ayan. 102 degrees Fahrenheit, babaliktad, di ba? Dapat ang mas mataas yung in at yung mas mababa yung out. Okay? Ang nangyayari ngayon, mababa yung in, mataas yung out. So may problema ho tayo sa filter dryer, mga kamaster. Okay? So, eto pa ang topic kasi natin sa araw na ito, nawala ang lamig nung na-stack ng isang taon. Okay? So ano yung mga dahilan bakit nawawala ang lamig kapag na-stack ng isang taon? So yun nga, kapag the more na ini-stack natin yung ating refrigerator ng matagal na panahon, the more ho nasisira yan. Unang-una, minsan tinatamaan yung mechanical, nag-stack up na lang. Okay? So yun yung mga possibilities na kapag na-stack yung refrigerator natin ng matagal na panahon, ay pag sinaksak mo yan, at talagang hindi na ho talaga magbibigay ng magandang performance yan. Minsan talagang unti-unti na rin nawawala ang lamig. In-stack lang naman ng isang taon, nawala ang lamig. Anong dahilan, di ba? Parang hindi natin matanggap na, kaya nga namin hindi pinaandar para hindi masira, pero nung hindi namin in-stack namin saka nasira, ano ba yan? So parang di ba, yung parang logic, hindi natin makuha yung logic. Pero yung ano talaga yung mga kamaster, yung totoong mga reason talaga niyan kapag nawawala ang lamig at ini-stack natin ng matagal na panahon. Okay? So yun nga. Tapos eto pa, yung saksakan ng refrigerator na to ay naka extension. Ngayon eto, pakita ko. So yung supply, yung saksakan ng refrigerator na to ay dito nakasaksak. Doon sa dalawang saksakan na to, okay? Etong kanan, ito yon. Yung kaliwang plug, yun. Okay? So, kapag etong saksakan na to, ginamitan ng mga matataas na wattage, kagaya ng rice cooker, etong microwave, tsaka itong ano ba to, yung sa ano yata to, yung parang oven, oven, yun. So, yun, di ba gumagamit yun ng mga heater? Kapag ginamit nila itong mga heating element na to, ano ang asahan natin? Di magkakaroon ng power surge na nagiging dahilan ng pagkasira ng ating mga refrigerator, particular sa board. Ang unang-unang tinatamaan dito ay yung filter capacitor kapag ang ating mga power supply, ang ating mga power supply ay hindi maayos. Okay? Puro tayo extension. So, lagi kong pinapaalala yan. Mahigpit po tayo, mga kamaster. Kasi itong sinasabi ko para din naman ito sa inyo. Okay? Na hanggat maaari, wag mo nating isaksak yung ating refrigerator sa mga ganitong extension. Okay? So, yun nga. Kaya nagkaroon ng problema yung filter capacitor dahil sa ating mga extension. Okay? Then yung ating UVW na compressor windings ay pinahina rin ho ng mga saksakan na to dahil gumagamit ho ng mga heating element ng ating minamahal na customer. Okay? Matataas po na wattage yan. Pag pinagana nila yan, asahan nyo po na magkakaroon ng power surge, mga kamaster. Okay? So yun lang po. Sana nakatulong itong munting video natin binahagi sa mga oras na to, patungkol dito sa mga refrigerator na in-stock lang ng isang taon na wala ng lamig. Then nung pinaandar, yun na, hindi na lumalamig, ginawa ng service center. Then, 2 beses binalik-balikan. Pero sa atin nakikita ngayon, may problema ho tayo sa pressure. Okay? Kahit hindi na ho natin kuha na ng pressure yan, sa temperature pa lang, alam na natin na less na yung ating pressure. Na hindi man nga lang umiinit yung ating filter dryer. At pag kinuha na natin, 95 degrees Fahrenheit. Tapos yung out niya 100 lang.
ano bang asahan natin? Ibig sabihin, less yung ating pressure sa system, yung ating amperahe ay 0.54 lamang out of 1.4 ampere. So, mababaho talaga yung pressure sa system. So, hindi naman ho natin ito i-reprocess ngayon mga kamaster. No? Bakit? Kasi binigyan ko ng magandang paliwanag ang ating minamahal na customer na kasi kapag nire-process ko ito, magbabayad na ho siya sa akin ng 4,000 plus yung 2,000 check-up. So, kawawa naman. Okay? So, hanggat maaari, sinabi ko sa kay sir na habulin niya po yung nagre-process nito, yung service center, no, na may problema dun sa ginawa nila. Okay? Pwede pa naman nilang balikan yan. May tinatawag kasing warranty dun sa labor. Okay? So, ayoko kasi yung tipong papakialaman na natin to, na alam naman natin na under warranty pa ng service center. Basta ang ginawa natin dito, ginawa natin dito ay general evaluation and diagnosis. Nakita natin yung mga kondisyon ng compressor, kondisyon ng board, kondisyon ng sensor at yung heater. So, nakita natin na may mga problema yung ibang component kagaya ng compressor, winding compressor, yung filter capacitor, at yung defrost sensor. Pero pagdating dito sa system reprocess, ay pwede pong habulin ng ating minamahal na customer yung nagre-process na ito para hindi na rin ho siya magbayad. Okay? Kasi sabi ko nga, kung i-reprocess natin yan, iba, magbabayad na sa atin ng 4,000. Okay? So, kung talagang ayaw na ng service center na i-reprocess yan, pwede naman tayong bumalik. Ang mahalaga sa mga oras na ito, alam natin kung saan tayo lulugar. Okay? Alam natin kung saan tayo lulugar para maiwasan yung mga hindi pagkakaunawaan. Okay? Kumbaga dapat may boundaries. Under warranty nyo yan, ayaw kong pakialaman. So, bahala na muna si sir na makipag-usap doon sa service center na balikan nyo to kasi hindi talaga masyadong lumanamig yung system. Okay? So, maraming salamat po. Sana po nakatulong itong video na aking binahagi sa mga oras na ito patungkol dito sa refrigerator na Panasonic na Econave. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.